Kung ikukumpara ang Pilipinas sa Singapore, masakit, pero kailangan natin harapin ang totoo. Hindi ito para mang-insulto, hindi rin para sambahin ang ibang bansa, kundi para makita kung saan tayo nagkamali at bakit sila umangat. Noong dekada 60, mas mahirap ang Singapore kaysa Pilipinas. Maliit ang lupa nila, halos walang likas yaman, walang ginto, walang oil, wala ring malawak na lupang sakahan. Ang meron lang nila ay tao. Samantalang ang Pilipinas noon, tinatawag na isa sa mga may pinakamagandang ekonomiya sa Asia. May lupa, may dagat, may mina, may edukadong mamamayan, at malapit sa trade routes. Kung titingnan mo sa papel, mas lamang dapat ang Pilipinas. Pero ngayon, tingnan natin ang realidad. Sa Singapore, ang ordinaryong mamamayan may maayos na tirahan, may maaasahang transportasyon, may disenteng sahod, at ramdam ang serbisyong binabayaran nila sa buwis. Sa Pilipinas, maraming nagtatrabaho buong araw pero kulang pa rin ang kinikita. Traffic ang nauubos na oras, mahal ang bilihin, at madalas, hindi mo maramdaman kung saan napupunta ang buwis mo. Ang tanong, bakit? Hindi dahil mas matalino ang Singaporean, hindi rin dahil mas masipag sila. Kung sipag lang ang usapan, walang tatalo sa Pilipino. Kahit saan ka pumunta sa mundo, Pilipino ang hinahanap na manggagawa. Ang pagkakaiba, sistema, at pamumuno. Sa Singapore, malinaw ang isang prinsipyo: zero tolerance sa corruption. Kahit gaano ka kataas sa gobyerno, kapag napatunayang nagnakaw ka, tapos ang karera mo, tapos ang reputasyon mo, walang palusot, walang kaalyado, walang next election na lang. Sa Pilipinas, kabaliktaran. Kapag may anomalya, kadalasan nauuwi sa investigasyon na walang kulong, tapos pagkatapos ng ilang taon, tatakbo ulit sa mas mataas na posisyon. Sa Singapore, ang batas ay mas malakas kaysa sa politiko. Sa Pilipinas, madalas ang politiko ang mas malakas kaysa sa batas. Isa pang malaking kaibahan, long-term planning. Ang Singapore, hindi nag-iisip ng 3 o 6 na taon lang. Nagpaplano sila ng 20, 30, minsan 50 taon. Transportasyon, housing, edukasyon, ekonomiya, lahat konektado. Sa Pilipinas, kadalasan ang plano hanggang sa susunod na eleksyon lang. Kapag nagpalit ng administrasyon, palit din ng proyekto, kahit gumagana naman yung nauna. Sa Singapore, ang gobyerno ang nag-a-adjust para sa tao. Sa Pilipinas, ang tao ang napipilitang mag-adjust sa kapalpakan ng sistema. Tingnan natin ang public housing. Sa Singapore, karamihan ng mamamayan may sariling bahay sa ilalim ng HDB system. Hindi mansyon, pero maayos, ligtas, at malapit sa trabaho at transportasyon. Sa Pilipinas, milyon-milyon ang informal settlers. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil walang malinaw at seryosong housing plan para sa mahihirap at middle class. Sa edukasyon, seryoso ang Singapore sa kalidad. Hindi perpekto, pero malinaw ang direksyon. Ihanda ang mamamayan para sa industriya at hinaharap. Sa Pilipinas, palaging kulang ang classroom, kulang ang guro, kulang ang pasilidad. Pero kapag budget na ang usapan, mas mabilis pa rin ang pondo sa ibang bagay kaysa sa edukasyon. At eto ang masakit. Parehong tao ang Pilipino at Singaporean pagdating sa pangarap. Parehong gusto ng maayos na buhay, ng seguridad para sa pamilya, ng kinabukasan para sa anak. Ang pinagkaiba lang, sa Singapore, tinulungan ng gobyerno ang pangarap ng mamamayan. Sa Pilipinas, madalas, ang gobyerno pa ang hadlang. Hindi ibig sabihin nito na perpekto ang Singapore. May problema rin sila, may inequality din, may pressure sa trabaho. Pero ang kaibahan, gumagana ang sistema. Kapag nagbayad ka ng buwis, may balik. Kapag may reklamo, may aksyon. Kapag may mali, may pananagutan. Sa Pilipinas, sanay na tayo sa salitang tiisin na lang. Ganun talaga. Wala namang mangyayari. At yan ang pinakamalaking panalo ng corruption, kapag nasanay ang tao sa mali. Kung iisipin,
Hindi naman kailangang maging Singapore ang Pilipinas. Hindi natin kailangang gayahin lahat. Ang kailangan lang natin ay ang prinsipyo. May takot sa batas, may malinaw na plano, at may tunay na malasakit sa mamamayan, hindi sa sarili. Kaya kapag may nagsasabing mahirap lang talaga ang Pilipinas, hindi yan buong katotohanan. Ang mas tamang sabihin, pinahirapan ang Pilipinas. Hindi ng kalikasan, hindi ng mamamayan, kundi ng mga desisyong paulit-ulit na pumapabor sa iilan. Kung nagawa ng Singapore na umangat, kahit maliit at walang likas yaman, mas lalo sanang kaya ng Pilipinas. Ang tanong na lang ay hindi kaya ba natin, kundi gugustuhin ba ng mga namumuno na mangyari ito? At hanggat ang pamantayan natin sa lider ay kasikatan, apelyido at pangako, imbes na kakayahan, integridad at plano, mananatili tayong ikinukumpara, imbes na hinahangaan. Hindi ito kwento ng inggit, babala ito. Dahil kung may isang aral ang Singapore para sa Pilipinas, ito yun. Hindi kayayaman bilang bansa, kung ang magnanakaw, ginagawang bayani. Thank you for watching.